Hi! Today we're going to review the Tradivia Tarot Deck and Guidebook. So, binili ko siya sa US for around $60. Medyo expensive siya ha. And mahilig din kasi ako sa gold and black tarot. So, nakita ko siya. Very elegant kasi kapag black and gold. Kaya, naging interesado ako sa kanya. Check natin yung box muna. So, in-unsealed ko na siya. Kasi bago ako mag-review, chine-check ko muna yung card para alam ko yung sasabihin ko. Check na natin. Ito yung itsura ng card. Yan. Ito siya. Yan din sa gilid. Yung card niya, ay yung box niya ano. Parang medyo maluwag yung ano. Ayan. Ito yung kanyang guidebook. Medyo manipis lang. Tama lang. Let's see yung guidebook. Simple lang yung guidebook niya. Ayan. Okay. May upright and reverse meaning siya. May affirmation din siya. So, ganyan siya. Wala siyang pictures, but meaningful naman kasi may upright tsaka reverse siya. Ganun lang siya kasimple. Tapos sa minor, ganun lang din. Ones. Ganun lang. Very simple. Let's see kung may spreads. Wala. I don't think na may spreads. Very typical. Notes lang. Ganun lang siya. Okay, proceed tayo sa cards. Box, very simple lang din. Okay, gold gilded. Gold gilded na naman. Ayan. Standard size lang siya na tarot. Ayan, gold. No, ang ganda niya. Very elegant. Reverse, tingnan natin. Halata ba? Makapag-reverse ba? Pwede. No, hindi siya halata kapag nag-reverse kayo. Maganda. King of Swords. Okay. So, card glossy. However, napansin ko manipis siya. Manipis siya na card. Ayan o, manipis siya. Maganda yung texture niya, glossy siya. But, maano nyo naman eh, yung nipis niya oh. Kapag gin-rub nyo siya, manipis siya. Compared to the other cards ha, wait lang. This is my journey of the Oz. Diba? Comparison ng kapal. Then, compare pa natin siya sa iba. Compare pa natin siya sa... Wait a minute. Okay.
Light Sears. Of course, Light Sears. Manipis siya. For me, that's the kind of disadvantage of this card. Manipis masyado for the price. Okay, so proceed na tayo sa flip through. Maglalagay ako ng music, ilalagay ko siya dito sa right side, then you can pause it if masyadong mabilis yung pag-flip through ko. Okay? Alright.
Okay, so, ayun, ang elegant niya tingnan, no? Kapag gold and, black. Kaya lang sa, ilaw kasi, parang medyo mahirap siyang makita. Pinatay-patay ko na nga yung ilaw kanina, eh. Ayun, gold, black, and purple na may blue rin, ganyan. Ganun yung kulay niya sa personal. Ayan. No? So, sa pag-shuffle, parang medyo bend na siya, pero kakabukas ko lang sa kanya. So, sa pag-shuffle, try natin, ha. Okay naman. Alam mo, manipis siya eh. So, pwede siyang i-ganon. Kaya lang di kasi ako nagaganon ng card. Kasi baka hindi ko siya ma-resell. Tapos, pag ginanon siya, oops, sorry. Wait, the sun. Pag ginanon siya, yan. Okay naman siya. Smooth naman. Ayan. Ayan. So, ayan. Alam nyo, kapag medyo malabo yung mata nyo, hindi ko siya, hindi ko siya recommended, no? Hindi ko siya recommended kapag medyo malabo yung mata nyo. Maganda siya, but if you have a poor eyesight, hindi siya readable for those malabong mata like me, no? Pero elegant siyang tingnan. So for me, it's like honest lang ako, 7 out of 10. Ayoko kasi ng gold gilded, but if hindi naman issue sa inyo yun, so it's really up to you. Ayoko ng gold gilded, and medyo manipis siya for me, plus medyo malabo kasi yung mata ko. Mahilig ako sa gold. Actually, favorite ko talaga yung gold and black. So, pag may gold and black talaga, bibilin ko yan. Like this one, oh. Favorite ko talaga yan. And this one, sobrang gustong-gusto ko talaga yung mga gold and black. However, yun nga, dito sa medyo hirap akong makita siya, no? This one, gold and black din. Hindi kasi talaga ako sa gold and black ko. Easy. Ayun lang. So, 7 out of 10. And, guys, if you have any tarot in mind, Lenormand or oracles that you want me to review first, maybe available na siya dito. Kasi ang dami kong tarot dito. Hindi ko pa siya nare-review lahat. As in, uunahin ko siyang i-review. If not, I'll try my best to find it and then i-review natin siya agad. Okay, so see you in my next video. Bye!